Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome back to At Home with Mardy. On a gray morning in a small barangay along a riverbank, residents wake to the familiar sound of water rushing where it shouldn't be. Mothers lift their children onto tables, shop owners scramble to save what's left of their goods, and elders watch helplessly as another year's worth of hard work disappears beneath murky floodwater. But as the rain pours, so does a troubling realization. The flooding isn't just caused by nature. For years, the community was promised protection, new river walls, better drainage, stronger flood control systems. Yet, each storm reveals the same truth. Something has gone terribly wrong. Whispers turns into questions, questions turns into investigations, and what they uncover goes far beyond one barangay. It's a web of broken promises, missing funds, and a handful of contractors dominating billion-peso contracts, and millions intended for climate resilience being siphoned away. This isn't just local tragedy, it's a national crisis. As of 2025, there are 7 alarming facts that exposed just how deep the flood control anomalies run and how vulnerable the country has become. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 alarming facts that expose the truth behind the Philippines' flood control anomalies and why communities continue to drown in a problem that should have been fixed long ago. Number 1, massive corruption, siphoning funds. Umaabot daw sa 70% ng flood control budget ang nawawala dahil sa korupsyon. Ninakaw na bago pa man makarating sa mga komunidad na talagang nangangailangan ng proteksyon. Napupunta raw ang pondo sa mga ghost projects, mga proyektong nasa papilang at sa sobrang patong sa presyo ng materyales at labor. Sa kwentong ito, imbis na mapunta ang pera sa pagpapanatiling tuyo at ligtas ang mga tahanan, napupunta ito sa bulsa ng iilan, habang ang mga totoong komunidad ay hinaharap ang baha na may daladalang pangako lang. Number 2, trillions at risk from climate tag flood funds. Nagbabala ang Greenpeace na posibleng umabot sa 1.89 trillion para sa climate adaptation ang unti-unting nawawala dahil sa korupsyon at malaking bahagi nito ay mula sa mga flood control project. Sa kwentong ito, ang pondo na sana'y magbibigay proteksyon sa mga komunidad laban sa lumalalang pagbaha dulot ng climate change ay siya ring perang tahimik na nauubos sa maling paggamit. Habang tumitindi ang banta ng mas malalakas na bagyo at pag-ulan, ang pondong dapat sana'y nagpapatibay ng depensa ng mga tao ay tila naglalaho. Iniwan ang mga pinaka-vulnerable na harapin ang unos ng kulang sa suporta na ipinangako sa kanila. Number 3, poor planning, supervision, and technical execution. Ipinonto ng Commission on Audit ang isang nakakabahalang pattern. Maraming flood control project ang sablay dahil sa mahinang planning, kulang sa maayos na engineering, at halos walang wastong supervision.
Sa kwentong inilalatag ng findings ng COA, may mga proyektong tinatawag ng completed pero putol-putol pa rin. Mga instrukturang kalahati lang ang nagawa o gawa sa substandard na materyales. Sa halip na maging proteksyon kapag bumuhos ang malakas na ulan, ang mga palpak na proyektong ito ang unang bumibigay, nagiging dagdag na panganib sa mismong oras na sila'y pinakakailangan. Number 4, wide contractor concentration monopolies. Ilan lang na contractors ang sinasabing kumukontrol sa flood control sector. Kinukuha ang napakalaking bahagi ng mga kontratang available. Sa kwentong ito, unti-unting nagmumukhang hindi totoong bukas ang kompetisyon. Parang isang silid na ilan lang ang may hawak ng lahat ng susi. Dahil nakaipon ang kapangyarihan sa kakaunting grupo, natural na lumitaw ang mga tanong. Patas ba talaga ang bidding? May mga kasunduang nangyayari ba sa likod ng pinto? At may tahimik bang nagdidirekta ng daloy ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng sabuatan? Number 5, ghost and non-existent flood infrastructure. May mga ulat tungkol sa mga flood control structures na parang multo. Mga infrastrukturang wala naman talaga o kaya namay nakasulat lang sa papel. Sa kwentong ito, lumilitaw ang mga proyektong dapat sanay nakatayo na sa tabi ng ilog o creek. Pero kapag hinahanap mo, ni isang pader o pundasyon ay walang makita. Maging ang Pangulo mismo ay naglahad ng halimbawa. Mga river wall project na dapat nandoon ngunit nawawala na parang usok. Sa halip na maging depensa laban sa baha, nagiging simbolo sila ng pera at pangakong gumuhit lang sa dokumento, hindi sa totoong mundo. Number 6, human cost and tragic consequences. Hindi lang pera ang nawawala sa bawat kaso ng korupsyon. May kaakibat itong tunay at masakit na kwento ng tao. Isang babae ang namatay sa gitna ng pagbaha matapos makuryente sa live wire. Isang trahedyang sanay maiwasan kung maayos ang infrastruktura. Sa kwentong ito, bawat nawawalang pader, bawat palpak na proyekto, bawat ghost project ay nagiging tahimik na banta. Kapag dumating ang malalakas na bagyo, nakabilad ang mga komunidad sa panganib. Nasisira ang bahay, nawawala ang kabuhayan at nalalagay sa alanganin ang buhay dahil ang mga sistemang dapat nagproprotekta ay hindi man lang naitayo o kaya'y ginawa para mabigo. Hindi lang pesos ang kabayaran kundi takot, pagkalugi at dalamhati ng mga pamilyang nahuhuli sa rumaragasang baha. And number 7, undermining national development and climate resilience. Ang lumalabas na flood control scandal ay hindi lang tungkol sa sira-sirang sistema. Naglalagay ito ng mabigat na anino sa pangkalahatang pag-unlad ng bansa. Binalaan ni President Marcos na ang malalim na korupsyon sa mga proyektong ito could derail the country's progress. Isang paalala na hindi lang kaligtasan ang nakataya, kundi pati ang takbo ng pambansang pag-asyenso. Sa kwentong ito, nagbubukas ang krisis ng mas malawak na usapan tungkol sa kung paano dapat pamahalaan ng Pilipinas ang yaman nitong tubig. Iginiit ni Senator Kiko Pangilinan na dapat sabay na pinagplanuhan ang flood control at irrigation dahil ang tunay na climate resilience ay nangangailangan ng mas malawak at mas buo ang paningin. Hindi yung build a dike, call it a day na approach. Sa halip na pira-pirasong solusyon, kailangan ng bansa ang sistemang kumikilala sa mas malaking larawan. Ang tubig bilang panganib at yaman,
at ang infrastruktura bilang pundasyon ng pagmatagalang pag-unlad, hindi bilang monumento ng inefficiency at maling paggamit ng pondo. And why these anomalies are especially alarming? Ang mga anomalya sa flood control projects ay lalo nang nakakabahala dahil ang pagbaha sa Pilipinas ay hindi simpleng abala lang. Madalas itong mangyari, mapaminsala at nakakaapekto sa napakaraming komunidad. At gayunpaman, ang pera na dapat sanay proteksyon para sa mga tao ay nauubos o nawawala dahil sa maling paggamit. Ang laki ng korupsyon ay nagpapakita ng mas malalim na problema, sistemikong kahinaan sa paraan ng pagpaplano ng infrastruktura, pagbibigay ng kontrata at pagpapatupad ng mga proyekto. Hindi lang ito ilang masamang aktor, isang pattern ang umiiral na pumipigil sa kakayahan ng bansa na harapin ang isa sa mga pinakamatinding natural na banta. Habang tumitindi ang epekto ng climate change, mas malakas ang bagyo at hindi tiyak ang pag-ulan. Kaya ang epektibong flood control ay hindi luho. Ito ay kailangan. Ang maling paggamit ng pondong ito ay hindi lang pag-aaksaya ng pera. Pinapahina nito ang climate resilience ng bansa at inilalagay sa panganib ang buhay ng mga tao. Napapansin na ito ng publiko at lumaki ang galit at pagkundina. Ang dating tingin na simpleng teknikal o bureaukratikong problema ay naging usaping politikal at panlipunan na nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng korupsyon sa buong lipunan at kung paano naapektuhan ang bawat isa sa landas nito. If you enjoy this video and want more fascinating stories like this, make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you won't miss any of my future videos. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Daghang salamat. And according to Ralph Waldo Emerson, nothing great was ever achieved without enthusiasm. Hello again mga kaistorya. I just want to take a moment to thank all of you, my amazing viewers and subscribers, for your comments and support. Reading your messages is incredibly encouraging and really motivates me to keep creating more inspiring and interesting videos. Your feedback means the world to me and I can't wait to share more content with you. Thank you for being part of this journey. Daghang salamat.